Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 11, Episode 3, Kontrata 1. Biglang bumigat ang aking katawan habang nararamdaman kong pumapasok ang tubig sa aking mga baga. Tapos, parang hinigop ako papunta sa kung saan. Hindi ako napunit dahil nahulog ako sa tamang oras. Gayunpaman, hindi ako maaaring mawalan ng malay dito. Kailangan kong manatiling gising. Kailangan kong maghintay ng kaunti pa. Sa kung anong paraan, nagawa kong igalaw ang aking katawan at pigilin ang paghinga. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo. Halos hindi ako makahinga nang biglang sumayad ang aking mga kamay sa isang konkretong pader sa dilim. Uwek. Halos hindi ako makahinga pagkatapos kong iluwa ang tubig sa ilog ng ilang beses. Ang aking level 1-0 na tibay ang nagligtas sa akin mula sa pagkamatay sa pagbangga sa tubig, pero napakasakit ng maliliit at malalaking pasa sa aking katawan. Kinontrol ko ang aking paghinga para hindi ako malula at binuksan ang aking smartphone. Nag-aalala ako na baka nasira ito sa pagbagsak pero sa kabutihang palad, gumagana pa ang power. Mabuti na lang at bumili ako ng waterproof na smartphone kahit mahal. Pahat. Nagsindi ang flashlight at pumasok sa aking paningin ang kapaligiran. May malalaking pader at mga konkretong basura ang palutang-lutang. Mas nakakadiri pa pala ang loob ng tiyan ng isang ichthyosaur kaysa sa inaasahan ko. Tarantado. Buo pa rin sa aking isipan ang ekspresyon ni Yoo Jong-hyuk nang bitawan niya ako at tumawid sa tulay na walang pag-aalinlangan. Inasahan ko na ito pero mas nakakagulat pa rin kaysa sa naisip ko. Kung gusto kong maging kasama niya, kailangan kong mabuhay. Hindi naman na hindi ko siya naiintindihan. Ang salitang kasama ay napakabigat para kay Yoo Jong-hyuk. Simula nang mabigo siya sa unang pag-ikot ng kanyang pagre-regress, hindi na muling nagkaroon si Yoo Jong-hyuk ng tunay na kasama. Mahirap para sa mga tao na makasabay sa paglago ng isang regressor. Dahil dito, sinusolusyonan niya ang lahat ng mag-isa, pinupuri bilang isang tagapagligtas, at sa huli, naging malungkot siya. Para kay Yoo Jong-hyuk, ang mga tao ay alinman sa mga tauhan o mga kalaban. Sa madaling salita, ito ay isang pagsubok. Kung gusto kong makapantay sa kanya, kailangan kong malampasan ito ng mag-isa. Siyempre, sa pananaw lang ito ni Yoo Jong-hyuk. Isang kasama tulad mo baliw na psychopath. Pinilit kong umabot sa isang lumulutang na styrofoam at iniangat ang aking katawan dito. Dahil sa init sa loob ng tiyan, hindi ako giniginaw. Gayunpaman, may isa pang problema. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang mensaheng narinig ko. Hindi mo nagawang matapos ang senaryo. Magsisimula na ang bayad na settlement. 100 coins ang nabawas para sa paggamit ng channel. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay tumango sa iyong kapanapanabik na mga pahayag. 100 coins ang na-sponsor. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay tumango sa iyong pagpili. 100 coins ang na-sponsor. Ang constellation na Secretive Plotter ay nadismaya sa iyong pabiglang mga pahayag. May ilang mga mensahe. Dagdag pa, may ilang constellations na nag-sponsor sa akin. Marahil ito ay dahil sa huling pag-uusap namin ni Yoo Jong-hyuk. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot habang binabasa ang mga mensahe ng constellations isa-isa at kinokolekta ang mga coins. Kung pinili ko ang isa sa mga constellations sa unang sponsor selection, baka hindi ito nangyari. Pero wala akong pagsisisi sa aking pinili. Pagkatapos kong makaharap si Yoo Jong-hyuk ng harapan, naging sigurado ako. Ang Great Sage the Equal of Heaven ay maaaring isang sponsor na may mataas na kalidad pero hindi siya sapat. Kailangan ko ng higit pa sa sponsorship kung gusto kong harapin si Yoo Jong-hyuk. At makukuha ko iyon dito. Nag-ingay ang mga pader ng tiyan at may maliliit na alon sa loob. Mukhang gumagalaw na ang Sea Commander papunta kung saan. Binuksan ko ang aking smartphone at tinantiya ang oras. Ayon sa Ways of Survival, nagsisimulang maglabas ng asido sa tiyan ang ichthyosaur mga 3 oras matapos kainin ang pagkain. Sa madaling salita, wala na akong gaanong oras. Haha, nakakalungkot na ganito ang nangyari. Pero sobrang interesante. May tunog bago narinig ang boses ng Dokkaebi. Dokkaebi. Tama yon. Hindi ka mukhang natataranta ah. Alam kong darating ka. Erlen, parang hinihintay mo ako. Siyempre, hinihintay kita. Nagsindi ang ilaw at lumabas ang Dokkaebi. Hindi ko matukoy ang eksaktong ekspresyon niya, pero malinaw na interesado siya.
Sinadya kong magsalita ng kalmado. Kung ako'y matatalo dito, hindi ako makakakain ng hapunan. Babalak mo bang kunin ang mga coins ko? Coins? Kailangan mong kunin ang mga coins kapalit ng aking pagkatalo sa senaryo. Ilan, hindi ba ang buhay mo? Kung buhay ko, nakasulat sana ang kamatayan sa failure results column, hindi 3 question marks. Hindi ba ito nangangahulugang may puwang para sa negosasyon? Hahaha. Nakakatuwa. Sa totoo lang, may butas sa mga salita ko. Ang mensahe ng senaryo ay failure. Literal na nangangahulugan ito na hindi alam ang parusa ng pagkatalo. Ito ay hinala ko lang nakapalit ng coins. Gayunpaman, may dahilan kung bakit ako naging tiyak. Mali ba ako? Ito ay dahil alam ko na ang tungkol sa senaryo na ito. Nag-atubili ang Dokkaebi sandali bago tumango. Tama ka. Nakakagulat. Nanatukoy mo ito gamit lamang ang isang pahiwatig inaasahan ko na talaga mula sa isang taong nakakaakit ng atensyon ng mga constellations. Ang tono ng Dokkaebi ay puno ng taos-pusong paghanga. Tulad ng sinabi mo, maaari kang mabuhay sa sub-senaryo na ito kung magbabayad ka ng coins, kahit na mabigo ka. Magkano? Magbayad ng 5,100 coins. Pagkatapos, hahayaan kitang mabuhay. Tiningnan ko kung gaano karaming coins ang mayroon ako. Coins na pagmamay-ari, 5,100 ni. Hindi ko mapigilang ngumiti. Niloloko ako ng mokong na ito. Sobra naman yan. Haha, mamamatay ka na lang ba? Nasa akin kung tatanggapin ko ang coins o hindi. Kung magkamali ka, tatapusin ko ito dito. Kung ganon, patayin mo ako. Ha? Patayin mo ako? Hindi mo ako kayang patayin? Hindi gumalaw ang Dokkaebi. Natural lang ito. Sobra siyang nasisiyahan sa akin ngayon. Bukod pa roon, hindi siya bababa rito para kausapin ako kung plano niyang patayin ako. Para sa mokong na ito, kailangan kong mabuhay dito o mamatay ng kaawa-awa. Haha. Talagang ginagalit mo ako. Tignan mo ngayon. Nanggagalaiti ang tuwid na mga kilay ng Dokkaebi. Oras na para itigil ang mga pang-inis at dumiretso na sa punto. Mababang uri na Dokkaebi, Bihyong. Kamusta na ang pagiging streamer mo? Kung may bitak sa kanyang mukha, ganon mismo ito magmumukha. Ipinakita ni Dokkaebi Bihyong ang kalituhan sa unang pagkakataon. Paanong alam mo ang pangalan ko? Hindi iyon ang mahalaga. Ha? Bihyong, gusto mo bang maging hari ng mga Dokkaebi? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba nais na maging pinakamahusay na streamer sa network, higitan sina Dokgak at Gildal? Nagbabago ang kanyang mukha. Dokkaebi Bihyong, gumawa ka ng kontrata sa akin. Pagkatapos, gagawin kitang hari ng mga Dokkaebi. Natahimik si Bihyong matapos kong banggitin ang huling linya. Halatang halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, at tila hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. Sa kanyang pagkalito, naramdaman kong nagtagumpay ako sa unang hakbang ng aking plano. Ihari ng mga Dokkaebi. Alam kong malalim ang naging epekto ng aking mga salita. Hindi ito basta-bastang alok para sa isang tulad ni Bihyong na mababang uri na Dokkaebi. Siya ay isang streamer na nasa ilalim ng presyon mula sa mas malalaking Dokkaebi na pinipilit siyang makipagkompetensya para sa mga views at coins mula sa constellations. Ang kanyang pangarap na makilala ay hindi nalalayo sa isang human streamer na naghahangad ng kasikatan. Hari ng mga Dokkaebi. Hindi ba ito ang matagal mo nang inaasam? Nagsimulang manginig ang mga sungay ni Bihyong, isang malinaw na tanda na siya ay naguguluhan. Nakita kong pumitik-pitik ang kanyang mga mata habang sinusuri niya ang aking pahayag, sinusubukang unawain kung paano ko nalaman ang tungkol sa kanyang ambisyon. Paanong? Ito ang sistema ng Starstream, tama? Alam kong lahat ng ginagawa mo ay upang umakit ng atensyon ng constellations. Kailangan mong makalikom ng sapat na coins at manonood upang mayangat ang iyong ranggo. Gusto mong magtagumpay, ngunit palagi kang naungusan ng mga tulad ni Dokgak at Gildal. Hindi siya sumagot agad. Alam kong natamaan ko ang isang malalim na sugat. Bihyong, bilang isang mababang uri na Dokkaebi, ay laging nasa ilalim ng anino ng mga mas kilala at mas malalakas na Dokkaebi. Lahat ng kanyang pagsusumikap ay tila hindi sapat upang mapansin ng mas malalaking constellations. Alam mo, Bihyong, kaya kitang tulungan. Ngunit kailangan nating magtulungan para makamit iyon. Hindi sapat ang pagiging ordinaryong streamer lamang.
Kailangan mong maging kakaiba. Kailangan mong gumawa ng eksklusibong kontrata sa akin. Kontrata. Tumawa ako ng kaunti. Kontrata. Kung gusto mong higitan ang lahat ng Dokkaebi, kailangan mong maging malapit sa isang bagay na hindi pa nila nakita. Kailangan mong mag-focus sa akin. Nakita ko ang pag-ilaw sa mga mata ni Bihyong. Alam kong napukaw ko na ang kanyang interes. Walang ibang tao ang nakakaalam ng ganitong mga detalye tungkol sa Dokkaebi system. Sa puntong ito, alam kong hindi niya ako basta-basta tatalikuran. At ano ang makukuha mo mula rito? Narinig ko ang pagbabago ng tono ng boses ni Bihyong. Mula sa pagiging galit at defensive, naging mas kalmado ito, tanda ng kanyang interes. Simple lang. Ako ang magbibigay sa iyo ng nilalaman na hindi pa nakikita ng ibang Dokkaebi. Sa pamamagitan ko, makakalikom ka ng sapat na views at coins upang higitan ang mga karibal mo. Bilang kapalit, kailangan mong tulungan akong mabuhay sa Starstream. Ito ang mutual na kasunduan na makikinabang tayong dalawa. Tinitigan ako ni Bihyong. Alam kong iniisip niyang mabuti ang aking alok. Sa ilalim ng kanyang malademonyong anyo may matalim na kaisipan. Alam niyang hindi siya makakakuha ng mas magandang pagkakataon. At alam ko rin na wala siyang masyadong pagpipilian. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nagsalita si Bihyong. Bueno, ikaw ang bahala. Gagawa tayo ng kontrata. Nagsalubong ang mga mata namin habang binibigkas niya ang mga salita. At sa sandaling iyon, alam kong napanalo ko na ang unang laban sa labanang ito. Ang Dokkaebi Bihyong ay pumayag sa isang eksklusibong kontrata sa iyo. Ang kontrata ay naisaaktibo. Ang mga kondisyon ng kontrata ay magiging epektibo mula sa ngayon. Nagsindi ang isang liwanag mula sa katawan ni Bihyong, tanda ng pagbubuo ng kontrata. Pakiramdam ko ay nagsimula na ang tunay na laban, ang laban sa pagitan ko, ng Starstream, at ng mundo ng mga constellations. Ngayon, Bihyong, simulan na natin ang palabas na ito. Napangiti si Bihyong matapos ang pag-activate ng kontrata. Ang kanyang mga malaitim na mata ay tila nagliliwanag, nagpapahiwatig ng kasiyahan. Nakikita kong sabik na siyang magsimula. Magsimula na tayo. Siguraduhin mong sulit ito, dahil mula ngayon, lahat ng mata ng constellations ay nasa iyo. Alam ko na walang pagbabalik sa puntong ito. Ang bawat hakbang na gagawin ko ay magiging mas kapansin-pansin. Hindi na ako maaaring magkamali, dahil ang mga constellations ay walang pasensya sa mga mahihinang palabas. Pero ito ang gusto ko, ang spotlight. Kung nais kong mabuhay at maging ka-level ni Yoo Jong-hyuk, kailangan kong ipakita sa kanila na ako ay karapat-dapat. Handa na ako. Ano ang unang hakbang? Ngayon, kailangan mo munang makatakas mula dito. Nasa loob ka pa ng tiyan ng ichthyosaur, hindi ba? Tumawa ng kaunti si Bihyong. Bibigyan kita ng kaunting tulong dahil gusto kong magtagumpay ka. Hindi naman masaya kung mamamatay ka kaagad, hindi ba? Isang napakalaking pabor mula sa iyo, Bihyong, sagot ko ng may kaunting pangungutya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin gustong gawing madali para sa iyo. Pero hindi ko hahayaang mamatay ka nang wala pang aksyon. Bigla, lumabas ang isang notifikasyon sa harap ko. Ang Dokkaebi Bihyong ay nag-activate ng isang espesyal na kondisyon. Ang bagong sub-senaryo ay nagsimula. Sub-senaryo, pagkatakas mula sa ichthyosaur. Pangkalahatang layunin, makatakas mula sa tiyan ng ichthyosaur bago ang stomach acid ay ganap na mag-react. Oras ng countdown, 2 oras at 40 minuto. Tagumpay, 500 coins at survival. Kabiguan, kamatayan. 2 oras at 40 minuto, ha? Tumango ako habang binabasa ang mga linya ng impormasyon sa aking harapan. Medyo sapat na oras. Good luck! Hindi ako magbibigay ng karagdagang tulong mula rito. Si Bihyong ay ngumiti ng malisyoso at nawala sa harap ko habang nagsara ang notifikasyon. Ako na lang ulit ang natira. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong wala nang natitirang oras para magduda. Kailangan kong gumawa ng hakbang. Sinimulan kong suriin ang paligid gamit ang flashlight ng aking smartphone. Ang dilim at lagkit ng loob ng tiyan ng ichthyosaur ay nagpahirap sa paggalaw, ngunit alam ko na may mga paraan upang makatakas dito. Ayon sa Ways of Survival, may ilang pangunahing hakbang na kailangang gawin para makatakas mula sa ganitong sitwasyon. Nasa loob ako ng isang buhay na organismo, kaya't ang mga natural na paraan ng pagtunaw nito ay magsisimula na.
Kailangan ko lamang hanapin ang mga vulnerable na bahagi nito. Unang hakbang, hanapin ang entrance papunta sa bituka. Ang stomach acid ay maaaring tumagal ng ilang oras bago ito maging masyadong nakamamatay, kaya mayroon pa akong oras. Pinagmasdan ko ang mga pader ng tiyan ng ichthyosaur. Naroon ang lagkit ng mga kemikal at likido na nagpapahiwatig ng digestion, ngunit sa ngayon, hindi pa ito masyadong aktibo. Gumamit ako ng mga lumulutang na debris upang itulak ang sarili ko papalapit sa isang bahagi ng pader, hinanap ang tamang landas. Pangalawang hakbang, hanapin ang natural na exit o lumikha ng bagong daan. Kahit mahirap, kailangan kong manatiling kalmado at mag-isip ng maayos. Alam kong may paraan at hindi ako pwedeng magkamali, hindi ngayon, hindi kailanman. Nasa isang sitwasyon ako kung saan kailangan kong gamitin ang bawat nalalaman ko. Ang kapalaran ko, pati na rin ang kapalaran ng aking hinaharap, ay nakasalalay sa bawat hakbang na gagawin ko mula rito. Huminga ako ng malalim kahit na mabigat ang hangin sa loob ng tiyan ng ichthyosaur. Sa bawat segundo, unti-unting bumababa ang countdown. Wala akong oras para mag-alinlangan. Kailangan kong sundan ang plano. Habang gumagalaw ako gamit ang lumulutang na mga debris, napansin kong ang paligid ay nagiging mas madulas, hudyat na nagsisimula ng lumabas ang mga digestive fluids. Mabilis na tumataas ang peligro, pero hindi ako pwedeng magpanik. Dahan-dahan kong itinulak ang sarili ko papunta sa isang mas malalim na bahagi ng tiyan. Sa tingin ko ito na yon. Inabot ko ang gilid ng tiyan, kung saan naramdaman kong mas mahina ang pagkakadikit ng mga muscle. Ayon sa Ways of Survival, ito ang parte kung saan ko maaaring magamit ang kaunting puwersa upang lumikha ng daan papunta sa bituka. Nagdesisyon akong gamitin ang aking pinakamatalim na tool, isang piraso ng metal mula sa mga lumulutang na debris. Inayos ko ang aking paghawak dito at sinimulang butasin ang maselan na bahagi ng pader ng tiyan. Hindi ito madaling gawain, kailangang tiyakin kung hindi ako magkakamali at baka lalo akong magdulot ng pinsala na makakasama sa akin. Isang maliit na hiwa ang nagawa ko, at nakita kong unti-unting lumabas ang kaunting likido mula dito. Ito na yon ang daan palabas. Hinila ko ang metal upang palawakin pa ang butas hanggang sa sapat na ito para makalusot ako. Isang malagkit na amoy ang sumalpok sa akin, pero hindi ko na pinansin. Kailangan kong magpatuloy. Nagsimula akong pumasok sa makitid na espasyo ng bituka ng ichthyosaur. Mas madilim at mas masikip dito, ngunit mas mababa ang peligro ng agad na pagtunaw. Kailangan ko na lamang sundan ang natural na daanan. Habang gumagapang ako sa masikip na espasyo, tumutunog sa aking isip ang countdown. Oras na natitira, 2 oras at 10 minuto. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Pinilit kong magpatuloy, pilit na isinasantabi ang pagod at sakit sa aking katawan. Wala akong oras upang magpahinga. Kailangan kong makaabot sa exit. Pagkatapos ng ilang minuto ng paggapang, naramdaman ko na may pagbabago sa hangin, mas mabaho at mas mainit na ang dumadaloy na hangin. Malapit na ako. Ngunit bago ko pa man magawa ang huling hakbang, biglang nagsimulang kumilos ng marahas ang katawan ng ichthyosaur. Ang pader ng bituka ay nag-umpisang humigpit, na parang sinusubukan nitong labanan ang isang bagay na nasa loob nito. Hindi ko inaasahan ito. Shit, nagising siya. Sumama ang kilabot sa aking likod. Kailangan kong mas mabilis kumilos ngayon. Tumataas ang panganib ng bawat segundo. Nagpatuloy ako sa paggapang ng mas mabilis, gamit ang bawat natitirang lakas ko. Hindi na ako makakabalik. Sa harap ko, lumitaw ang hudyat ng natural na exit ng ichthyosaur. Hindi ito eksaktong masarap na daan palabas, pero ito na lang ang natitira. Walang pag-aalinlangan, sumulong ako papunta sa exit. Naramdaman ko ang paggalaw ng mga kalamnan ng ichthyosaur na tila tumutulak na rin sa akin palabas. At sa wakas, isang matinding bugso ng hangin at likido ang tumama sa akin, dala ako palabas ng katawan ng ichthyosaur at sa tubig ng ilog. Naramdaman kong muling nadama ang hangin sa aking baga. Nakalabas na ako. Tumawag agad sa akin ang isang notification. Sub-senaryo, pagkatakas mula sa ichthyosaur, tagumpay. 500 coins ay naidagdag sa iyong balance. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay natuwa sa iyong determinasyon. 100 coins ay naidagdag bilang gantimpala. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay humanga sa iyong pagpupursige. 100 coins ay naidagdag bilang gantimpala. Nakangiti ako. Isang malaking hakbang na ang nagawa ko.